tayo po'y magkaisang manalangin. Let us pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, once again to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildestrad Almeida, we thank you so much for everything that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, O God, even though we are not worthy, but because of your grace and love, we'll be blessed and saved, O God. Thank you so much for you moving in our midst. Thank you so much for your holy presence. Thank you so much for the gift of the Holy Spirit. Thank you so much for everything, O God. We ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, our weakness and sins and transgression, and we ask you, Lord, to cleanse us from all unrighteousness and help me to bring forth thy message, O God. Anoint thy word and bind the power of darkness, remove all hindrance. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At first and foremost, the highest greeting of praise, thanksgiving, worship, glory, and honor, and majesty belong to our loving God alone, our dearest Jesus Christ. Amen. And we always acknowledge to give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wildestrad Almeida, and to the beloved Almeida children with their respective families. And we always remember and never forget the blessed memory and teachings of our dearly beloved Honorable Stand Pastor Linacy Almeida. Praise the Lord. To all of you, brothers and sisters in Christ, a pleasant morning po. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At welcome din po natin yung ating foreign visitor na galing ng Turkey. Amen. So, she received the Lord and she was baptized last meeting ata. Amen. So, it is a great blessing to be part of this church. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, you are truly blessed. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po'y nakarating ng maluwalhati. Amen. Sa ating bansa, praise the Lord, galing ng Australia. Purihin nating mahal na Panginoon. Amen. At sa oras na ito, tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Napakainit dito sa atin. Amen. Talagang napakainit, sobrang init. Purihin ang mahal na Panginoon. So, ating pong pag-aralan sa our topic for this morning, mga minamahal, itong tinatawag na non-negotiable for your faith. Non-negotiable for your faith. Pag sinabing non-negotiable sa mga minamahal, ito po tinatawag na non-negotiables, it means not open to discussion or reconsideration. Everybody say amen. Not open for discussion or tinatawag na reconsideration. Non-negotiables for your faith. Ang ating beloved parents in the Lord, silang ginamit ng Diyos para turuan tayo sa tamang pananampalataya. Everybody say amen. So the Lord our God used our dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, to teach us that the true kind of the faith that is acceptable before God and will triumph in the worst of situation. Everybody say amen. So binigyan tayo ng totoong pastor na nagturo sa atin, mga minamahal, yung mga bagay na tinatawag na non-negotiables for your faith. Pag sinabi nating non-negotiable, wala na tayong babaguhin. Everybody say amen. Wala tayong babaguhin, hindi natin kukunin. Wala tayong babawasan. Everybody say amen. Not open for tinatawag na discussion or reconsideration. Ano po yung mga non-negotiable sa ating pananampalatayan? Una, Amos chapter 5 verse 4. Amos chapter 5 verse 4. From the book of Amos, chapter 5, verse 4. For thus said the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and you shall live. Amen. Sa aklat ni Amos, kabanatang 5, ang talatay 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, Hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. So this is the word of the Lord. Unang non-negotiable sa ating pananampalataya, seek God, not sin. Everybody say amen.
Hanapin natin ang Diyos, seek God, not sin. Ito'y tinatawag na non-negotiable sapagkat wala tayong dapat hanapin kung hindi ang Diyos. Everybody say amen. Hindi ang kasalanan. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, for thus said the Lord unto the house of Israel, seek ye me and ye shall live. Seek the Lord and ye shall live. Everybody say amen. So ang Diyos is a life giver. Everybody say amen. Ang mahal na Panginoon nagbibigay ng buhay sa mga taong nakasumpong sa Kanya. Kaya hanapin natin ang Diyos, hindi ang kasalanan. Ito'y non-negotiable. Hanapin mo ang Diyos. Hindi pwedeng babaguhin na mga minamahal ito sapagkat kailangan nating hanapin ang Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, seeking the Lord, mga minamahal, is essential for any reformation and revival among God's people. Ever amen. Ang tinatawag na revival at reformation sa buhay ng Kristiyano, walang iba kung hindi hanapin mo ang mahal na Panginoon. Ever amen. Sabi na, seek ye the Lord. He is our strength. Ever amen. Siya ang ating kalakasan. Walang ibang magbibigay sa atin ng kalakasan sa paglilingkod na ito, mga minamahal, sa ating pananampalataya kung hindi ang Diyos lamang. Kaya mga minamahal, wag nating hanapin ang kasalanan. Seek God, not sin. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa banal na kasulatan, praise the Lord, mga minamahal, is essential for any reformation or revival among God's people is seeking the Lord. Because sabi po ng Biblia, those who seek Him shall find life and strength. Ever amen. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord, na ito po, mga minamahal, ay essential. Bakit? Sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, kindly open your Bible muna, basahin mo natin ang isang versikulo, 2 Chronicles chapter 15 verse 2. Kindly, dagdag natin, 2 Chronicles chapter 15 verse 2. Second Chronicles chapter 15 verse 2. And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you. While ye be with him, and if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Amen. Ikalawang aklat ng mga taga-kronika, Kabanatang 14, 15 ang talatay 2. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa at sinabi niya sa kanya, Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, hanapin natin ang mahal na Panginoon. It means, mga minamahal, to desire and pursue, mga minamahal, earnestly the Lord's presence. Ever amen. Fellowship, kingdom, and holiness. Ito po yung tinatawag na inahanap natin ng Diyos. Pursue ba? Earnestly pursue is kingdom, righteousness, and holiness. Yun ang paghahanap sa Diyos. Ever amen. So mga minamahal, it involves also mga turning, mga minamahal, turning the Lord with whole heart and in fervent prayer. Ever amen. Pag hinahanap natin ang Diyos, kasama itong tinatawag na with whole heart, buong puso, nating hanapin ang mahal na Panginoon in fervent prayer. Pag nahanap natin ang Diyos, buong puso, hanapin mo ang Diyos ng buong puso, sabi ng Biblia, sapagkat siya'y hindi malayo, masusumpungan mo ang Diyos. Ever amen. Kung buong puso mong hanapin ang mahal na Panginoon, masusumpungan mo ang Diyos. Kaya tayo po'y nakasumpong sa mahal na Panginoon dahil hinanap natin ng buong puso ang ating mahal na Panginoon. Ever amen. Bakit sinasabi natin buong puso? Bakit ibinigay natin ang ating buong puso sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon? Iniwanan natin ang buhay sa sanlibutan. Ibinigay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Biblia na buong puso nating hinahanap ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And in fervent prayer, maningas na panalangin, kasamang pag-aayuno. Amen.
Habang ako'y nanonood sa ating mga crusade, ito ang ating mga previous crusade, mga minamahal, ako'y talagang na-revive. Ever say, praise the Lord. Nakita natin mga minamahal, ang mga tao nga kinahabagan ng Diyos. Ever say, amen. Pinapagaling sila ng ating mahal na Panginoon dahil nasumpungan nila ang Diyos. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Sasabi po ng Biblia, in seeking the Lord, it involves, mga minamahal, hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Tayo iuhaw, sa unauhaw sa pag-ibig at presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa katwiran ng Diyos. Ever say amen. Kaya po mga minamahal, ang ating mabait na Diyos, ito po'y tinatawag na doon sa Sermon of the Mount, one of the most beautiful verses in the Sermon of the Mount. Sabi po ng Biblia, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Palapakan po natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. Sapagkat mga minamahal, kaya tayo po'y binubusog ng ating mahal na Panginoon. Pag hinahanap natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, uhaw tayo sa pag-ibig, sa presensya ng mahal na Panginoon, bubusugin tayo ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang pananambahan na isa pang mga ibang mananampalataya. Tayo po'y bukod tanging pinagpala. Bakit? Tayo po mga nag-overnight prayer, buong daigdig, ang Jesus Miracle Crusade, International Ministry, Church, ever say amen. Nag-aalay ng overnight prayer, inahanap ang presensya ng Diyos. Ever say amen. Walang ganitong pananampalataya sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Walang ganitong mananampalataya. Libutin mo man ang buong daigdig. Walang ganitong mananampalataya, mga minamahal. Ever say amen. Bukod tangi tayo pinagpala. Bakit? Meron tayong overnight prayer. Inahanap natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa paghahanap natin sa Diyos, committing, mga minamahal, yourself firmly to do God's will and abandoning all actions that will offend God. Ever say amen. Pagkasama, mga minamahal, sa paghahanap natin sa Diyos, yung tinatawag, mga minamahal, committing firmly to do God's will and abandoning all that will offend God. I-commit natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong umahanap sa Diyos. Handa kang maglingkod, handa mo isurrender ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Ever say amen. At iwanan mo ang lahat ng bagay na ito'y maka-offend sa ating mabait na Diyos. Kapag hinahanap mo ang Diyos, hindi mo kayang isurrender ng firmly commit yourself to do God's will and abandoning all that will offend God. Hindi ang totoong paghahanap sa Diyos. Ever say amen. Hindi totoong paghahanap sa Diyos yan. Kalahating paghahanap, kalahati hindi tatamang paghahanap. Kaya mga minal, mahirap mahanap ang Diyos. Mahirap masumpungan ang Diyos. Pag ganun, klaseng paghahanap ang ating ginagawa. Lahat ng maka-offend sa Diyos, tanggalin natin. Huwag natin gawin. Never say amen. Ever say praise the Lord. So another thing, ano po yung mga bagay nating matatanggap kapag hanap natin ng Diyos? Those who seek the Lord will experience the presence and peace from God. Ever say amen. Those who seek the Lord, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, praise the Lord, mga minamahal, will receive mercy and grace and help in times of need. Ever say amen. Makasumpong sila ng tinatawag na habag at biyaya sa ating mahal na Panginoon. Those who seek Him, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, will experience the presence of God. Ever say amen. It means to say, mga minamahal, hindi natin kayang bayaran ang kabaitan ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Pangalawang bagay na non-negotiable. Second, mga minamahal, fear God, mga minamahal, not men. Ever say amen. Proverbs chapter 19, verse 23. Kindly. From the book of Proverbs, chapter 19, verse 23. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Amen. From the book of the Proverbs,
chapter 19, verse 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Those who seek the Lord, sabi po ng ating nabasa, those, the fear of the Lord tendeth to life. And he that hath, it shall abide in satisfied. It shall not be visited with evil. Amen. Hindi ka dadalawin ng kasamaan. So sabi po na, fear God, not man. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Ang ating mahal na Panginoon nagsabi, huwag kayong matakot sa tao na kayang kitlin ang inyong buhay pero wala siyang kapangyarihan itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kundi bagkus katakutan natin ng Diyos na kaya kang kitlin ang iyong buhay at pwedeng itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. So ang dapat katakutan natin ang Diyos lamang, Amen. Magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Napakalaga. The importance of the fear of the Lord. Pinag-aaralan natin, what is the fear of the Lord? What the importance of the fear of the Lord? The fear of the Lord, mga minamahal, will prolong your life. Amen. Pahabain ng Diyos ang iyong buhay. Amen. Kaya mga minamahal, ingatan ka ng Diyos, hindi ka dadalawin ng kasamaan. Pag meron kang takot sa Diyos, mga minamahal, sabi po namin, kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras, even in your suffering. Amen. Kasama mo ang mahal na Panginoon, hindi ka iwanan ng Diyos. Kung just imagine dahil meron kang takot sa Kanya. Amen. The fear of the Lord causes to hate evil. Amen. The fear of the Lord, mga minamahal, sabi po ng Biblia, we are able to, mga minamahal, to do the will of the Lord. Mga minamahal, even in the difficult times. Amen. Dahil meron kang takot sa Kanya susundin mo ang kalooban ng Diyos dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, the fear of the Lord is the way of riches, honor, glory, and life. Amen. So nasa takot natin sa mahal na Panginoon. Kaya magkaroon tayong takot sa Diyos. Fear God, not man. Ito'y non-negotiable. Kailangan talagang tao, ang Kristiyano, magkaroon siya ng takot sa mahal na Panginoon. Dahil pag wala kang takot sa Diyos, you will not motivated to work out your own salvation. And when you fallen into sin, you will not motivated to repent. Amen. Hindi ka makapagsisi dahil wala kang takot Iba yung meron kang takot sa Diyos. Kapag nakagawa ka ng kaunting pagkakamali, grabe ang iyong guilty, grabe ang iyong kalungkutan. Amen. Magsisi ka, mag-ayuno ka na. Dahil meron kang takot sa Kanya, na-displease mo ang Diyos. Pero pag wala kang takot sa Diyos, baliwala. Baliwala, tuloy-tuloy ka sa kasalanan dahil wala kang takot sa mahal na Panginoon. Kaya sabi po, non-negotiable, fear God, not man. Amen. Another thing, pangatlong bagay na dapat non-negotiable, love God, not the world. Kindly open your Bible, 1 John chapter 2, verse 15 up to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Unang sulat ni Juan, Kabanatang 2, ang talatay 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at mga kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pitan yaon, datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakilanman. Isang malakas na palakpak para sa mabait na Diyos. Praise the Lord. So another thing, love God, not the word. Amen. Ibigin mo ang Diyos, wag ang sanlibutan. Ito'y non-negotiable.
Ibig sabihin, hindi pwedeng mga minababaguhin ito. Pag inibig mo ang Diyos, ibig sabihin, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Yung word system, yung kasalanan sa sanlibutan, yung sanlibutan, what are the things that in the word, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Satan uses, mga minamahal, word system to oppose God. Amen. To oppose His people and His word. Gagamitin ni Satanas ang sanlibutan para lumaban sa Diyos. To oppose God, to oppose God's people, and to oppose, mga minamahal, tinatawag mga kapatid na paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya po magbantay ang Kristiyano, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Yung worldly system. God used, itinatawag na philosophy, mga minamahal, agriculture, sports, music, passion, amen, lahat ng bagay, medical profession, agriculture, lahat ginagamit ni Satanas para, mga kapatid, na to destroy, to oppose God and His people. Ever say amen. Like for example, Satan used mga minamahal na medical profession to promote killing unborn babies. Amen. He used agriculture, mga minamahal, to produce narcotic and drugs. He used, mga minamahal, yung tinatawag na passion, yung mga sa mundong ito, para kalabanin ang standard ng Diyos. Bakit? Sa panahon natin, napakasama na ng daigdig. Ever say amen. So ano din sabi po ng Biblia, mga minamahal? Ano po yung non-negotiable? Obey God, not your appetites. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Kindly, isunod natin yung Matthew chapter 5, verse 29. Pagsabayan na lang pagbasa. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amen. Mga unang sulat ni Pablo sa taga-Korinto, Kabanatang 9, ang talatay 27. Ngunit tinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baga sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Everybody shout, praise the Lord. So, obey God, not your appetites. Yung appetites natin nando sa loob natin. Yung gusto ng ating sarili ba? Na gusto ng sarili mo na contrary sa kalooban ng Diyos. Ever say amen. Kaya si Apostle Pablo ang sabi niya, but I keep under my body and bring into subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself shall be cast away. Sinusupil ko ang aking sarili. Yung kanyang appetites sa kanyang sarili, sinusupil niya. So dating mga Kristiyano, obey God, not your appetites. Everybody say, praise the Lord. Ano yung appetites, mga minam, yung lust. Amen. Yung mga kainaan na umiiral minsan sa atin, kaya sabi po ng Biblia, mortify the deeds of the body. Kaya sa Kristiyano meron tinatawag na spiritual surgery. Ano yung spiritual surgery? If thy eye offend thee, sabi po ng Biblia, pluck it out. Ever say amen. If your hand offend thee, cut it off. Mga minamahal. Ibig sabihin, kung ang mata mo ay magpapakasala sa iyo, dukutin mo. Kung ang kamay mo magpapakasala sa iyo, putulin mo. Huwag naman yun yung dukutin yung mata nyo. Baka literal yun, dukutin yung mata nyo. Ito po ay spiritual surgery. Ibig sabihin, putulin natin ang mga bagay na ito po ay maka-offend sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung appetites natin, obey God, not your appetites. Yung gusto ng sarili mo, wag mong ipairal yung damdamin mo, yung sarili mo kung ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kaya ang Kristiyano, mapagbantay tayong mga Kristiyano. Ever say amen. Hindi natin pwedeng masunod yung gusto natin. Yung gusto ko ganito, ang gusto ko ganito. Yun ang gusto mo. Ayaw naman ng Diyos yung gusto mo. Ever say amen. Appetites mo yun. Yung gusto mo yung ayaw ng mahal na Panginoon. Hindi pwede, mga kapatid. So wala pong babaguhin. Sabi po, non-negotiables. Everybody say amen. Hindi natin pwedeng sabihin, pwede bang i-consider natin? Sabi nga po mga minamahal, tinatawag na not
Yung tinatawag na reconsideration, walang reconsideration. Hindi natin pwedeng, pwede siguro, baka pwede na. Pwede natin yung hindi pwede. Hindi naman tayo pwedeng masunod ng sarili natin. Everybody say, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, another thing, Isaiah chapter 6 verse 8. Sunod, serve God, not self. Kindly, sige. Isaiah chapter 6 verse 8. From the book of Isaiah, chapter 6, verse 8. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Amen. Ang aklat ni Propeta Isaiah, kabanatang 6, ang talatay 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung sinabi ng Biblia? Serve God, not yourself. Meron tinig galing sa Diyos. Sabi ng malapas, sino ang susuguin ko? Nangungusap ang mahal na Panginoon. Sino ang susuguin niya? Anong sabi ni Prophet Isaiah? Lord, here, please send me. Amen. Here I am. Send me. Hindi niya sinabi ang kanyang gusto ang kanyang mangyari. Please, Lord, send me. Kung nangungusap ang Diyos sa atin, anong ipagawa sa atin ng mahal na Panginoon, are you willing? Everybody say amen. Willing mo bang gawin ang kalooban ng Diyos? Sino bang susuguin ko? Sabi ng Panginoon, Lord, here I am. Send me. Narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Anda niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Anda ba natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Anda ba tayong magpagamit sa Diyos? Mga kabataan, anda ba ninyong isurrender ang inyong buhay sa mahal na Panginoon? Mga youth choir, finest choir, adults choir, anda ba kayong magpagamit sa mahal na Panginoon? Anda ba tayong mga minamahal na suguin ng mahal na Panginoon? Sabihin natin, Lord, here I am. Please send me. Everybody say, praise the Lord. Utusan mo ako, mahal na Panginoon. Susundin ko ang iyong tinig. Everybody say, amen. Gagawin ko ang iyong kalooban, O Diyos. Hindi ang aking sarili ang masunod, kundi ikaw ang masunod sa buhay ko. Serve God, not yourself. Everybody say, amen. So tinawag kayo ng mahal na Panginoon. Tinawag tayong lahat ng Diyos para gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tinawag kami ng Diyos. Iniwan namin ang lahat sa aming mahal sa buhay noong araw. Mga kapatid, kami tinawag ng mga Diyos. Maging ang aming mga pag-aaral. Dinalikuran namin ang aming pag-aaral dahil sinunod namin ang mahal na Panginoon sa kanyang tawag. Ever say, praise the Lord. So hindi kami nagsisi sa aming desisyon dahil ang Diyos ang ating sinusunod. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So kung susundin ninyo ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, pagpapalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Last, sabi po ng Biblia, worship God, not comfort. From the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 18. Kindly, last verse. From the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 and 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Ang aklat ni Habakuk, kabanatang 3, ang talatay 17 hanggang 18. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Isang malakas at buhay na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yun ang sabi ni Habakkuk. Habakkuk testifies
that he served God not for what the Lord he gave, but he served God because he is God. Ever say amen. Si Habakuk, mga minamahal, sabi niya, kahit wala na, nagkaroon ng judgment, nagkaroon ng pestilence sa kanilang lugar sa panahon ni Habakuk. Wala nang makain, wala na talahat, mga kapatid. Sabi ni Habakuk, kahit wala na mga bagay na yan, I will rejoice in the Lord of my salvation. I will worship Him, ever say amen. Worship the Lord, not comfort, ever say, praise the Lord. Paglingkuran natin ng Diyos, hindi hinahanap natin yung comfort muna, mga minamahal. Hindi, hanapin muna natin yung kamay ng Diyos bago yung blessings. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, wag nating sabihin na gusto ko ganito, gusto ko muna nga makilala ko. Hindi po yun. Ang makikilala ka kung ang Diyos ang magtataas sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung itataas mo muna yung bangko mo bago mo iaangat ang mahal na Panginoon. Hindi po ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Serve God, not comfort. Nung kami pinadala dito sa dako ng Cebu, 0-0, walang makain. Wala lahat. Ever say amen. Pero ang sabi ng malapastor, dinala kayo ng Diyos dyan dahil gagamitin kayo, magliligtas ng Diyos ng maraming kaluluwa dyan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Serve God, not comfort. Hindi hinahanap yung comfort. Kapag ginahanap mo yung comfort mo, kung i-assign ka, gusto mo yung comfort, na gusto ganito, gusto ko doon, ganon. Hindi yun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung comfort na pupuntahan mo. Gusto ko doon dahil marami doon, pagkain, maraming blessing, maraming kung ano nung gusto mo doon. Hindi yun ang paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pupunta ka doon dahil yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kapag naglilingkod ka, mga minamahal, pero gusto mo yung comfort, hindi tamang paglilingkod yun. Hindi ka lalago sa spiritual. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Kapag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, nagugugas kayo ng kasilyas, nagugugas kayo ng CR. Hindi nyo nahanap yung comfort dahil gusto nyo gawin ang kalooban ng Diyos, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya paglilingkod sa Diyos, huwag natin hanapin yung comfort. Gawin natin ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Anong nararapat para sa kalwalatian ng mahal na Panginoon. Amen. At ang Diyos ang magpapala sa buhay mo. Everybody say, amen. Ang Diyos ang magdugtong ng buhay mo. Abutin ka ng 80 anyos, salamat sa mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Abutin ka ng 60 years old, salamat sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Everybody say, amen. Basta't sabihin mo, paglingkuran kita, mahal na Panginoon. Hindi yung comfort ang hinahanap mo, kundi ang kalooban ng Diyos. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi yung kapritsyo. Everybody say, amen. Naglilingkod ka sa Diyos, pero nandyan pa rin yung bisyo mo. Paano ka naglilingkod sa Diyos yan? Everybody say, amen. Naglilingkod ka sa Diyos, nandyan ka sa sanlibutan. Hindi paglilingkod sa Diyos, hiwalay ka sa sanlibutan. Ang comfort mo ng tao nasa sanlibutan. Pero tayo, ang comfort natin nasa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang comfort ng tao nasa mga butmagay sa sanlibutan. Pero tayo mga naglilingkod sa Diyos, ang totoong comfort natin nasa mabait na mahal na Panginoon. Kaya worship God, not comfort. Everybody shout, praise the Lord! Totoo mga kapatid, ang Diyos mga nagbigay ng comfort ang Diyos, sobra-sobrang comfort. Everybody say amen. Nandun ako sa dako ng Australia. Nagpaalam yung aking anak, si Lok. Sabi niya, pa, iatid ko si Banban sa airport. Sabi ko, sige, alas 10 ng gabi. Sabi ko sa akin, beloved, magpuri tayo. Alas 10 ng gabi, nagpuri kami. Sige, puri kami ng puri. Mabot kami ng madaling araw. Hindi naman gawain. Basta puri lang kami ng puri. Dahil hindi pa kami nantok. Pagka madaling araw, nag-message sila. Pinakita yung picture nung sakyan namin. Wasak. Maminamahal. Natakot ang aking beloved wife. Pero ang kahabagan ng Diyos, pagtawag ng aking anak, nanginginig sa takot. Dahil naksidente pala sila. So mga minamahal, yung sasakyan wasak. Pero hindi galos, kahit galos lang ng pusa, wala. Purihin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord.
Nasa mahal na Panginoon ang ating comfort. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. He is our great comforter. Ever see, man? Ang protection ng Diyos ay nasa atin. Kausap ko yung may-ari ng company, sabi niya, second life mo na yan, look, imposible. Hindi ka masaktan. Imposible hindi ka mamatay dahil tama dito sa sasakyo ang bakal. Pero ang Diyos natin, totoong makapangyarihan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa mga minamahal, imposible. Hindi ka masusugatan, hindi ka mabukulan man. Kahit galos lang ng pusa, naligo ka ng bubog, mga minamahal, sa lakas ng impact. Wasak yung bubong ng sasakyan. Pinuntahan ko yung sasakyan kanina, mga minamahal, wasak. Tinanggal na yung bubong. Mga minamahal, pero sabi ko, salamat sa mabait na Diyos. Ang Diyos ang ating comfort, refuge, ever see, amen. In times of trouble, He is our refuge. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya imposible. Mga minamahal, sabi nung may-ari ng company, imposible. Talagang mamatay ang driver dyan. Pero napakabait ng mahal na Panginoon sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sabi, this is the confidence that, mga minamahal, that the Lord our God is in us. Ever see, amen. If we ask anything according to His will, He heareth us, He give to us. Ever see, praise the Lord. Bidinggin tayo ng mahal na Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos. Ang kanyang mga anghel, nag-iingat sa atin sa araw at gabi. Puproteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, O Diyos, wala akong may ganti. Kaya kapag tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, nahanap natin ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Inahanap natin ang presensya ng Diyos kapag hindi pa tayo naantok kahit ating gabi, magpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Ever see, man? Siya ang ating kalakasan. Hanapin natin ang Diyos. Seek the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hanapin mo ang mahal na Panginoon. Buong puso mong hanapin ng Diyos. Kahit ating gabi, pinupuri mo siya. Inahanap mo ang kanyang presensya sapagkat siya ang iyong kalakasan. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Diyos nagmumula ang iyong buhay, ang pag-iingat na sa mahal na Panginoon. Ang katugunan ng ating mga dalangin galing sa Diyos. Hallelujah. Ang protection galing sa mahal na Panginoon. Ang blessing galing sa Diyos. Mga minamahal, pag nahanap natin ng Diyos, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Hanapin natin ng Diyos. Oras na ito, mga minamahal. The Lord our God is not far. The Lord our God is near. Malapit lamang ang Diyos, mga minamahal. Kasi lapit lamang ng dasal ang Diyos. Kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, kung hanapin mo ang mahal na Panginoon, at mga minamahal, abandon mo ang lahat ng mga bagay na maka-offense sa Diyos, didinggin kayo ng ating mabait na Diyos. Pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hanapin ang iyong Diyos. Gusto mo ng revival? Go. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ni-revive mo ko. Gusto mo ng kapayapaan? Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan. Baguhin mo ang aking buhay, mahal na Panginoon. Turuan mo ako sumunod sa iyong kalooban. Hanapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Kayo, hanapin mo, ikaw ang hahanap sa Diyos. Ikaw ang unang lumapit sa mahal na Panginoon. Ang Diyos mo, hindi kayo tatakwil ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hanapin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kindly singers. Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing nalilito, Yes. hinahanap mo. Nalilimutan Hallelujah. Hallelujah. ngunit sakit ang Lord, papaya. we need you, Lord. Hanapin natin ang Diyos. Hallelujah. 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 Maasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod. Napapatawad mo ano bang kasalanan ko. Banggitin mo ang aking pangalan. Ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ay iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mapapabayaan sa oras na iyong kagipitan.
pagkat ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napapatawad mo anumang kasalanan ko. Magitin mo ang aking pangarap, ikaw ay aking iingat. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita papabayaan. Sa oras na iyong kagipitan, ang salita mo'y di nababago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Yung maning man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging mabat at sabat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Yung maning man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita papabayaan. Sa oras na iyong kagipitan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Magitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita papabayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo.
sa mahal na Panginoon, sa oras na ito, mga minamahal, hanapin natin ang mukha ng Diyos. Sabi ng Biblia, kung aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbabang loob. Hanapin ang aking mukha, manalangin, palikuran ang kanilang mga masamang gawain. Ako na nasa langit na Diyos ay didingginig, sabi ng mahal na Panginoon. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga karamdaman. Hallelujah. Dumalangin tayong lahat sa mahal na Panginoon. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Ama, narito kami nagsusumama na patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan, minsan sa aming mga kainan, kalimutan mo at patawarin ang bawat sa amin. Dakilang Ama, lingapin mo ang bawat isa, abutin mo ang kalang kahilingan, lutasin mo ang kalang mga problema. Pagalingin mo ang bawat isa namin taglay na karamdaman, O God. Palakasin mo po kami, O Diyos. I-revive mo ang bawat sa amin, O God. Tulungan mo kami, O God. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon. Hanapin ka namin lagi, O Diyos. Sabagat nasa iyong buhay, nasa iyong comfort, nasa iyong lahat ng bagay, O God. Hallelujah. Dalayan ko, palakasin mo kaming lahat. Pagpalain mo po ang bawat pamilya ng bawat isa. Man sila po, man tawagin na maglingkod sa iyo, O Diyos. Pagpalain ng kanilang mga trabaho, mga nabuhay, O Diyos, mga negosyo, lahat ng pagkakitaan ng bawat isa. Pagpalain mo kami sa oras na mabang buhay, malusog, malakas sa pangatawan. Ilayo sa anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal, at i-cast out natin, isipin natin ang kamay ng mabait na Diyos na nakapatong sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah, dakilang Diyos, sa oras na ito, may po sinasaway lahat ng uri ng karamdaman in the mighty name of Jesus. I bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases, the most of problems, doubts, unbelief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride, vanity, vain glory, doubts, unbelief, cast out from us. In the name of Jesus, lesbianism, homosexuality, I command you to cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed and be healed. In the precious name of Jesus, be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat po maminamay tumayo at bilang pagpapuri sa mabait na Diyos, lahat tayo sumigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. Makabalik po tayo sandali sa ating maupuan at dadako po tayo sa ating announcement. Medyo naaga po tayong matapos sa magang ito, mga minamahal, dahil meron po tayong gawain mamaya, anniversary sa dako ng Lapu-Lapu. So after po ng ating gawain, mga minamahal, yung ating mga choir, gagawa po tayo ng greetings para sa coming birthday po ng ating beloved pastor. So gabi sa ating Friday service, sa ganito overnight prayer, 9 to 3 ng hanggang madaling araw. Pero mamaya po, meron po tayong church anniversary sa dako ng Lapu-Lapu. So, alas 10 ng umaga, mamaya. Kaya medyo iniksan po natin yung ating service para makapag-prepare pa po kami. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal. Let us all stand up, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo dadako sa ating closing prayer. Sa ating beloved brother, sino ba yung mag-closing prayer natin? Sige po, sino yung closing prayer nakalista dyan? Brother Ronald, wala? Si Brother Laribe, Baliog. Sige po. Pagkatapos po ng closing prayer, forward na po kagad para tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Mamaya na po magpalihan after po ng siguro yung iba. Praise the Lord. Let us pray po for the closing prayer. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Albert Kuya Miranda.
Mga minamahal, magkaisa po tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, magpapaling ng banal sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapay labis-labis po ang pupuri. Pasalamat po siya malapay noon. Sa natapos mong gawain langisan, maraming salamat sa paglangis mo malapay noon. Mula pa kanina sa uwitin, mga kalangit, joy, polusong, sulim-sulim mga uwitin, malapay noon. Baging sa mabuhay na patutunan ng mga kapatiran, malapay noon. Mula po sila pinagpala. Mula po siya nagkikilala sa iyo, malapay noon. Maraming salamat, malapay noon. Salamat din po sa lawit ng mga choir, malapay noon. Sa pagpaliwanag sa kapatandog, sa mga kapatiran. Sa walang sawa na bibigay, sa kapatid ito yung ginamit sa mga gawain. Maraming po salamat, malapay nun. Amin din po bisalamatan ng Miss Presensya na patuloy pinadama mo sa amin, malapay nun. Patuloy ka sa amin sa mga ito, sa umaking ito. Maraming salamat po, malapay nun. Lalong higit yung bisalamatan ng banal na salita, malapay nun. Na dinala po sa imong mahal mong aral sa umagang ito. Nagsilbing pagkain, simulat na bibig sa aming kalakasan. Sa paglingkod namin, siya malapay na habang kami naghanda, siya naghanda, siya malapit magbalik Panginoon. Sa dalangin may nagalang Pastor Willis Rada Alipina. Sa amin temporary paghiwalay ang bawat sa amin. Ngunit nakilang pag-ibig at presensya ay sumasami. Samahan mo kami siyang pag-uwi Panginoon. Sa mga kapatiran po namin, sa pagtawid ng madaanan, sa pagsakay ng mga sakyan, ingatan mo Panginoon. Sa mga kapatiran po namin, mga sakyan sa kanilang pagmamaniho Panginoon. Ingatan mo po sa meron makarating po kami sa aming kanyang-kanyang tahanan na ligtas po Panginoon sa araw ng linggo Panginoon. Ibalik mo bawat sa amin upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Itong isamo dalangin sa matamis at makaparingan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Bless you po mga minamahal. Beloved in the